Gandang umaga po muli ang inyong lingkod, si Chef Roy. Ganun pa rin po, gaya ng dati. Kape sa umaga at pinagsasabay ko po ang pag-aaral ng mga turo ng ating Panginoong Hesus. Kahapon po, hindi busy ang inyong lingkod, mga alas 3 ng hapon. May lumapit po sa akin si Ate Vicky. Bindor siya, nagtitinda ng mga kakanin, naglalako. Sabi niya sa akin Chef Roy, ipatong mo yung kamay sa aking ulo at ipanalangin mo ako. Bakit? Kailangan sabihin mo sa akin, problema ba yon? Problema ba o karamdaman? Di, sinabi po niya, marami siyang nahihilo, gano'n. Di, pinapanalangin ko po. Okay. Pagdating po ng gabi, malapit na po, mag-close na po kami. Kaibigan ko po si Bok. Chef Roy, sama mo ko sa panalangin mo. Palagi din akong nahihilo, gano'n na hinihingan ko. Gano'n, oo naman, sige. Pero, unahin ko po ha, kapag tayo po manalangin, marami po kasi nagsabi noon pa, nung bata pa ako hanggang ngayon, na mga panalangin daw nila, hindi naririnig. Hindi naririnig. Ang utos mo ng ating Panginoong Hesus, hihiling tayo sa Ama sa Kanyang pangalan. Utos po yan ng ating Panginoong Hesus. Utos. Okay. Sabi, halimbawa, hihingi ng tawad sa Diyos. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, inaamin ko po na paulit-ulit akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aming maraming pagkukulang sa iyo, Ama, dala ng aking kahinaan. Patawarin mo po ako, Ama, sa aking mga kasalanan. Inaamin ko po na paulit-ulit akong nagkasala. Patawarin po ako, Ama, sa aking mga kasalanan sa pangalan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus, at siya lang nag-iisa kong tagapagligtas. Yun po ang turo ni Hesus. Hihiling tayo sa Ama sa aking pangalan. Sa pangalan daw niya, yung mga kahilingan po natin, unang hingin ng tawad at gamitin natin ang pangalan ni Hesus. Yun po ang turo ni Hesus. At sa ating pong panalangin po, ang sabi ni Hesus pumasok tayo sa ating silid at manalangin sa Ama. Hindi yung literal na silid ha. Paano pag nasa simbahan ka wala ka namang silid? Ibig sabihin yung tatakbo ka sa parking kotse, o kung wala kang kotse, gaya ko naglalakad, nakamotor, tatakbo ka sa budiga, hanap ka ng budiga. Yung silid po, ang ating puso at isip. Okay? Yung pong silid na sinasabi ni Jesus. Yung ito i-focus natin sa Kanya, kay Jesus at sa Diyos Ama, ang ating puso at isip. Kalimutan muna natin ang ating ari-arian. Kung may ari-arian ka, bagong damit, mahal sa buhay, yuwa man, magulang o asawa man yun o anak, pangsamantala po natin kalimutan at focus tayo sa Diyos. Yun ang silid. At doon maririnig ang ating kahilingan sa Diyos. Okay? Walang sagabal. Kung mayroong kasamaan ng loob, alisin mo na yun. Hindi pa pwede yung masamay loob mo, Ama, parusahan mo sila, inaapi ako. Ginawa kong mangkukulap ang Diyos. Hindi po ganon. Alisin mo natin ang kaguluhan ng isip bago tayo humiling sa Diyos para malinis. Pangsamantala na kalimutan natin yung yaman natin, kung ano man yun, tagumpay man yun, kabiguan man, focus po sa Diyos. Muli po yung lingkod, si Chef Roy. Ingatan po tayo ng Diyos, pagkapalay po ng Diyos, manalangin po tayo bago tayo lumakad.